Ako si Lila, 11 taong gulang at kasama ko ang aking pinsang si Miguel na mas matanda sa akin ng 1 taon. Madalas kaming bumisita sa aming lola tuwing bakasyon sa probinsya. Sa kabila ng kanyang edad, ang aming lola ay puno ng kwento tungkol sa mga bagay na hindi mo madalas maririnig sa syudad. Isa sa kanyang paboritong kwento ay tungkol sa isang bituin na dumapo sa isang bahagi ng kagubatan sa likod ng kanyang bahay na sinasabing nagbibigay ng katalinuhan sa sino mang makakakita nito. Isang gabing malamig habang naglalakad kami ni Miguel sa kakahuyan, ang hangin ay tila may dalang kakaibang sigla. Ang mga puno ay tila bumubulong at ang mga dahon ay nagsasayaw sa ritmo ng hangin. Hindi namin inaasahan ang makakita ng isang liwanag na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Ang aming mga puso ay bumilis ang tibok sa pag-aakalang natagpuan na namin ang bituin na sinasabi ng aming lola. Miguel, tingnan mo iyon? Bulalas ko, sabay turo sa kumikinang na liwanag sa malayo. Nagkatinginan kaming magpinsan, kapwa nagpupuno ng pagtataka at takot. Alam namin na hindi ito pangkaraniwang bituin, isang bagay na hindi pa namin nakikita kailanman. Dahan-dahan kaming lumapit, ang mga yapak namin ay maingat at halos hindi marinig. Ang liwanag ay tila lumalakas habang kami papalapit at ang paligid ay unti-unting naliligo sa liwanag nito. Nang malapit na kami, biglang may narinig kaming kaluskos. Pareho kaming napatigil. Ang aming mga mata ay naglalakbay sa paligid, naghahanap ng pinanggalingan ng tunog. Miguel, sa tingin mo ba delikado ito? Tanong ko, ang boses ko'y naglalaman ng pag-aalinlangan at kaba. Hindi ko alam, Lila, pero kailangan nating malaman kung ano ito. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng aming takot, nagpatuloy kami at sa wakas ay nakarating kami sa pinagmumula ng liwanag. Sa gitna ng maliliit na halaman, naroon ang isang malabuan na bituin, kumikinang ng maliwanag na puti. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang bituin ay tila buhay, ang mga gilid nito ay bumubusina na parang may sariling siklo. Ano kaya ang gagawin natin? Tanong ko kay Miguel. Habang kami nakatayo sa harap ng bituin, hindi makagalaw dahil sa pagtataka. Sa tingin ko, dapat natin itong hawakan, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasabik. Sa pag-aakalang tama siya, unang inilapat ni Miguel ang kanyang kamay sa bituin. Bigla itong kumislap at sa isang iglap, kami napaligiran ng liwanag. Ang mundo sa paligid namin ay tila nagbago. Ang mga kulay ay mas maliwanag, ang hangin ay mas malamig, at ang paligid ay tila naglalaman ng mahika. Ngunit sa likod ng kagandahan ng sandali, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa amin. Ang bituin ay nagbigay sa amin ng isang bagay, isang kaalaman na hindi namin inaasahang matatanggap. At sa gitna ng aming pagkabighani, narinig namin ang isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Isang boses na puno ng misteryo na nagsasabing, hindi lahat ng kaalaman ay ligtas, maging handa kayo sa kapalit. Napatingin kami sa isa't isa, kapwa naguguluhan at nababalisa sa narinig. Ano ang ibig sabihin ng boses? Ano ang kapalit ng katalinuhang ito? Sa sandaling iyon, alam namin na ang paglalakbay namin ay nagsisimula pa lamang at ang mga lihim ng bituin ay magdadala sa amin sa mga hindi inaasahang landas. Sa gitna ng aming simpleng nayon, ako at si Rosa, ang aking pinsang buo, ay natutong maglakbay sa mga kaisipan na lampas pa sa aming murang gulang. Ang una naming pagkikita sa mahiwagang bituin ay nagbukas ng bagong mundo para sa amin. Tila ba kami itinapon sa isang dagat ng mga karunungan na hindi namin lubos mawari. Simula noon, ang mga gabi ay naging pagkakataon para sa amin upang muling masilayan ang bituin. Sa tuwing sumisilip ito mula sa mga ulap, pakiramdam namin ay sinasaniban kami ng kakaibang talino.
Ang mga dating mahirap na aralin sa aming munting eskwelahan ay naging tila laro lamang at madalas kaming pinupuri ng aming guro sa aming husay. Ngunit sa likod ng mga papuri, alam naming may lihim na bumabalot sa aming pagkatao. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay ni Rosa, muling sumilay ang bituin. Agad kaming napangiti sa isa't isa, sabay hiniling na sana'y ipakita nito ang susunod na hakbang ng aming paglalakbay. Napapansin na naming hindi lamang talino ang dulot nito, kundi may mga larawan sa aming isip na tila ba mga alaala ng nakaraan, mga tagpo ng mga taong di namin nakikilala. Sa gitna ng aming pagmumuni-muni, biglang nagbago ang anyo ng bituin. Naglaho ang mga larawan at sa halip ay isang imahe ng isang lumang aklat ang lumitaw sa aming isipan. May kakaibang sigla ang aklat na tila ba humihinga, ang mga pahinay kumakaway sa amin na magpatuloy. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Rosa habang ako'y nagugulumihanan sa biglaang pagbabago. Ang susunod na araw ay nagdala ng kakaibang pagnanasa na alamin kung ano ang nilalaman ng aklat na iyon. Kahit pa kami abala sa eskwela, hindi mapigilan ni Rosa na magtanong-tanong sa aming guro tungkol sa mga lumang kwento at alamat. Sa kabutihang palad, ang aming guro ay may kaalaman sa mga sinaunang kasaysayan at siya'y nagbahagi ng kwento tungkol sa isang aklat na sinasabing naglalaman ng mga lihim ng kalikasan at kapangyarihan. Ang aklat na iyon, sabi ng guro, ay matagal nang nawawala. Maraming nagsasabing ito'y nasa ilalim ng proteksyon ng mga bituin. Ngunit sinumang makakita nito ay dapat mag-ingat, sapagkat ang katalinuhan at kapangyarihan na dulot nito ay may kapalit. Napalunok ako sa narinig habang si Rosa ay tila ba hindi natatakot, kundi lalong nagnanais na malaman ang katotohanan. Kailangan natin itong hanapin. Bulong niya sa akin, puno ng determinasyon. Habang papalapit ang gabi, nagpasya kaming muling pumunta sa likod ng bahay ni Rosa, umaasang muling magpapakita ang bituin. At hindi nga kami nagkamali. Sa muling pagsilay nito, nagliwanag ang buong paligid sa isang mahiwagang aura na tila ba kami nasa ibang mundo. Rosa, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang kami parehong nakatingala. Ang bituin ay nagbigay ng kakaibang init na tila ba may buhay na dumadaloy mula rito patungo sa amin. Hindi tayo nag-iisa, sagot niya, sabay turo sa isang anino na nagmumula sa likod ng puno. Sa unay akala ko'y dulot lamang ito ng liwanag mula sa bituin, ngunit nang kami magtama ng tingin sa anino, napagtanto naming may iba pang nilalang sa aming paligid. Mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha'y puno ng mga guhit ng karanasan. Matagal ko na kayong inaantay, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Ako ang tagapangalaga ng aklat na inyong hinahanap. Ang kanyang mga mata ay tila bituin din, puno ng liwanag at misteryo. Ngunit hindi lahat ng naghahangad sa aklat ay dapat magkaroon nito, dagdag niya. Ang katalinuhan ay may kaakibat na responsibilidad. Handa ba kayong malaman ang tunay na kahulugan ng inyong hinahanap? Sa kabila ng takot na bumalot sa aking puso, ramdam ko ang tiwala ni Rosa sa matandang lalaki. Oo, handa kami, sagot ni Rosa puno ng tapang. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla kaming napalibutan ng liwanag na nagmula sa bituin. Ang matandang lalaki ay unti-unting naglaho, kasabay ng pag-ikot ng liwanag. Sa isang iglap, kami napunta sa isang lugar na hindi namin alam, puno ng mga aklat at mga kasulatan. Rosa, sigaw ko, ngunit hindi ko siya makita. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang paglalakbay namin ay hindi pa tapos at ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng kawalang katiyakan, narinig ko ang boses ni Rosa mula sa malayo.
Kailangan natin itong ipagpatuloy. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa, ngunit ang mga hakbang na aming tatahakin ay puno ng panganib. Ito ba ang kapalit ng katalinuhang dulot ng bituin? Ang pag-aalinlangan ay bumalot sa akin, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa kabila ng malamig na hangin na dumadaloy sa paligid, hindi ko mapigilan ang pag-init ng aking pakiramdam sa tuwing naiisip ko ang mga araw na iyon noong unang nakita namin ang bituin. Ako si Mira at kasama ko ang pinsan kong si Laya. Sa gitna ng aming munting nayon, kami ay dalawang batang puno ng kuryosidad at pangarap. Ang bituin na aming natuklasan sa isang liblib na bahagi ng gubat ay tila bumabalot sa amin ng hindi maipaliwanag na karisma at katalinuhan. Nagsimula ang lahat nang minsang maglakad kami ni Laya papunta sa gubat upang maghanap ng mga ligaw na bulaklak para sa kapistahan. Ang gubat ay puno ng misteryo at sa tuwing kami ay pumapasok, palaging may bago kaming natutuklasan. Sa araw na iyon, kakaiba ang ningning ng bituin. Ito ay tulad ng isang maliit na liwanag na naglalago sa mga sanga ng puno at namangha kami na tila ito ay bumaba mula sa langit para sa amin. Sa unang paghawak ko sa bituin, naramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy sa aking mga kamay at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Bigla akong nakaramdam ng kalinawan sa aking pag-iisip. Mga ideya at kaalaman na dati ay hindi ko matanto ay biglang naging malinaw sa akin. Si Laya, na hinawakan din ang bituin, ay nagniningning sa bagong talino. Ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng pagkamangha sa kapangyarihang aming natuklasan. Sa mga sumunod na araw, naging mas matalino kami sa aming mga gawain. Sa paaralan, ang mga guro ay hindi makapaniwala sa aming biglaang pag-usbong sa katalinuhan. Ang mga tanong na dati ay pinagmumukha kaming mangmang ay nagkakaroon na ng kasagutan. Ang mga problema sa matematika na sa una ay tila imposible, ngayon ay nagiging kasing dali ng pagbilang ng mga daliri. Hindi nagtagal, napansin ng buong nayon ang aming pagbabago, tulad ng mga bulaklak na namumukadkad sa unang sinag ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam namin ni Laya na ang bituin ay may lihim. Sa likod ng lahat ng kalinawan ay naroon ang isang anino ng hindi alam. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula kaming makaramdam ng kakatuwang pakiramdam, isang pagkabagabag na hindi namin maipaliwanag. Sa tuwing kami ay mag-uusap tungkol sa bituin, may bahagi sa amin na tila nag-aalinlangan. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, naalala namin ang isang lumang kwento na madalas na ikinukwento ng aming lola. Tungkol ito sa mga bituin na bumababa mula sa langit, nagbibigay ng galimgim at katalinuhan, ngunit may kapalit na hindi inaasahan. Ang kwento ay nagsasalaysay na ang mga bituin ay naglalaman ng mga lihim ng kalawakan at ang sinumang makakatagpo nito ay magkakaroon ng pambihirang talino, ngunit sa kalaunan ay kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Natakot kami sa ideya ng posibleng kapalit. Ano kaya ang hinihingi ng bituin mula sa amin? Sa kabila ng aming takot, nagpasya kaming alamin ang tunay na lihim ng bituin. Sa gabi ring iyon, bumalik kami sa gubat, sa lugar kung saan unang nagpakita ang mahiwagang liwanag. Habang kami ay papalapit, biglang lumitaw ang isang pamilyar na ningning. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bituin ay tila may ibang anyo, mas maliwanag, mas makapangyarihan. Naramdaman namin ang kakaibang pag-aalinlangan at pag-usisa na bumabalot sa aming mga puso. Lumapit si Laya sa bituin at sa isang iglap, isang imahe ang lumitaw. Isang matandang lalaki, nakasuot ng maharlikang damit, may hawak na kwintas na kumikislap. Ako si Astreus, sabi ng matanda, ang tagapangalaga ng mga bituin. Napalunok kami sa gulat. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang bituin na inyong natagpuan, patuloy ni Astreus, ay bahagi ng aking kapangyarihan.
Ngunit alalahanin ang katalinuhang inyong natamo ay may kaakibat na responsibilidad. Kayo ay napili, ngunit kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan bago magdesisyon. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay nagsimulang magliparan at ang bituin ay nagbigay ng isang huling ningning bago tuluyang maglaho. Iniwan kami ni Laya sa gitna ng kawalang katiyakan, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ano ang ibig sabihin ni Astreus? Ano ang responsibilidad na hinihingi ng bituin? Sa likod ng aming bagong katalinuhan ay naroon ang isang mas malalim na lihim na kailangan naming tuklasin. Ngunit paano namin ito gagawin? Habang naglalakad kami pauwi, ang gubat ay tila nagbago. Mas misteryoso, mas puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. At sa ilalim ng mga bituin, kami ay naglakad, tanga ng bagong kaalaman, ngunit puno ng takot sa hindi kilalang kapalaran na dala ng mahiwagang bituin. Sa aming paglalakbay patungo sa bundok, kasama ko ang pinsan kong si Miko, damang-dama namin ang malamig na simoy ng hangin na tila sumasabay sa aming mga hakbang. Ang hangin ay may kakaibang lamig, ngunit ito'y may dala ring kakaibang sigla. Ang mga puno ay tila nanunood sa amin at ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam kong may kakaibang mangyayari ngayong gabi. Nang marating namin ang tuktok, nakita namin ang malawak na kalangitan na punong-puno ng bituin. Ang mga bituin ay kumikislap na parang mga diamante sa kadiliman ng gabi. Isa sa mga bituin ay mas maliwanag kaysa sa iba, ang bituing iyon na aming natuklasan ay nagbibigay ng katalinuhan. Isang lihim na itinago ng aming mga ninuno. Ano kaya ang pakiramdam kapag nakakuha tayo ng katalinuhan mula sa bituin? Tanong ni Miko habang nakatitig siya sa kumikinang na bituin. Marahil ito'y parang biglang may ilaw na magbubukas sa iyong isipan at lahat ng bagay ay magiging malinaw. Sagot ko na sinusubukang unawain ang mahiwagang kapangyarihan ng bituin. Habang kami ay nag-uusap, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa bituin. Unti-unting bumaba ang liwanag papunta sa amin. Ang liwanag ay tila isang alon, dumadaloy at pumapalibot sa amin. Pakiramdam ko'y kami ay nasa gitna ng isang ilog ng liwanag at sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pagpasok ng isang bagong kaalaman. Mga bagay na hindi ko pa alam noon ay biglang nagiging pamilyar sa akin. Ngunit sa gitna ng aming pagkamangha, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa likuran. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na sumalubong sa aming likuran na tila may anino na lumilipad. Bumaling kami ni Miko at nakita namin ang isang nilalang, isang matandang lalaki na may suot na balabal na kasing itim ng gabi. Kayong dalawa, mga batang mapusok, sabi ng matandang lalaki sa isang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi ninyo alam ang kapangyarihan na inyong pinakawalan. Kami ni Miko ay nagkatinginan, puno ng kaba at gulat. Sino ang matandang ito? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Miko, nanginginig ang boses. Ang bituin ay isang pintuan, sagot ng matanda, at sa bawat pintuang binubuksan, mayroong kalalabasang hindi ninyo inaasahan. Ang katalinuhan ay may kapalit, isang kapalit na maaaring hindi ninyo kayang pagbayaran. Naramdaman ko ang malamig na pawis na tumutulo sa aking likod. Ano ang kapalit ng katalinuhan? Hindi namin ito naisip. Sa aming pagnanasa para sa kaalaman, nakalimutan namin ang maaaring maging kapalit nito. Ano po ang kapalit? Tanong ko, puno ng takot at pag-aalala. Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang nangiti ay walang dalang aliw. Ang dilim, sagot niya, sa bawat liwanag na natatamo, may dilim na sumusunod. Ang dilim na iyon ay maghahanap sa inyo at kapag nahanap kayo, kayo ay kanyang aagawin. Biglang lumamig ang paligid
Ang liwanag ng bituin ay tila humupa at ang kadiliman ay unti-unting bumabalot sa amin. Kami ni Miko ay napaatras, puno ng takot sa maaaring mangyari. Anong gagawin namin? Tanong ko desperado sa kasagutan. Mayroon lamang isang paraan, sagot ng matanda. Ang bituin ay may kakayahang ibalik ang kapangyarihan, ngunit ito'y kailangang gawin bago ang pagsikat ng araw. Kapag sumikat na ang araw, ang pintuan ay magsasara at kayo ay magiging bahagi ng dilim. Kami ni Miko ay nagkatinginan, puno ng kaba at pag-aalala. Ang liwanag ng bituin ay nagsimula ng maglaho at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid. Kailangan naming kumilos, ngunit hindi namin alam kung paano. Habang kami ay naguguluhan, biglang lumapit ang matanda at ibinigay ang isang piraso ng papel sa akin. Sa papel na iyon ay nakasulat ang isang sinaunang ritual. Isang ritual na maaaring magbalik ng kapangyarihan ng bituin. Ngunit habang binabasa ko ang papel, napansin kong may kakaiba sa pagkakasulat nito. Ang ritual ay tila may kakulangan, isang bahagi na tila nawawala. Ito ba ay kumpleto? Tanong ko sa matanda. Ngumiti siya muli at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. Iyan ay para sa inyo upang tuklasin. Sagot niya, bago siya naglaho sa kadiliman, iniwan kaming puno ng tanong at takot. Ang oras ay tumatakbo at ang dilim ay unti-unting lumalapit. Kailangan naming kumilos, ngunit hindi namin alam kung paano. Ang ritual ay tila may kulang at kami ni Miko ay nag-iisip kung paano namin makukumpleto ito bago ang pagsikat ng araw. Habang ang dilim ay bumabalot, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalik sa amin. Ang gabi ay nagiging mas madilim at ang bituin ay unti-unting nawawala. Kailangan naming kumilos, kailangan naming tuklasin ang nawawalang bahagi ng ritual. Ngunit paano? Hindi ko pa rin lubos maipaliwanag kung paano nagbago ang lahat mula nang matuklasan namin ni Aling ang mahiwagang bituin. Ang liwanag nito'y tila isang lihim na daan patungo sa mundo ng katalinuhan. Isang mundo kung saan ang bawat tanong ay may kasagutan at ang bawat misteryo ay may paliwanag. Sa tuwing magkikita kami ni Aling sa ilalim ng kumikinang na langit, pakiramdam ko'y may bagong kaalaman na nakatanaw sa amin, handang ipahiram ang karunungan nito sa aming dalawa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng ilog, napansin ko ang kakaibang kislap sa mga mata ni Aling. May naisip ka na naman bang bago? Tanong ko, tinutokso siya. Ngumiti siya ng pilyo. Alam mo ba na ayon sa mga alamat, ang bituin na yan ay nagbibigay ng iba pang regalo bukod sa katalinuhan? Isang regalo na hindi basta-basta nakikita. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May narinig akong kwento mula sa matatanda na ang bituin ay may kapangyarihang makapagpabago ng kapalaran, pero hindi ito basta-basta ibinibigay. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Napaisip ako. Sa dami ng aming natutunan mula sa bituin, tila ba isang bahagi pa lang ng buong kwento ang aming nalalaman. Paano natin malalaman kung karapat-dapat tayo? Tumawa si Aling at tumingin sa langit. Hindi ko alam, pero nararamdaman kong may kinalaman ito sa mga desisyon natin. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging palaisipan ang kapangyarihan ng bituin. Sinubukan naming alamin kung ano pa ang kaya nitong gawin. Isang gabi, nagpasya kaming subukan ang aming kapalaran. Nagtungo kami sa lugar kung saan unang lumitaw ang bituin sa gitna ng kakahuyan. Habang naglalakad kami, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila may bulong ng mga sinaunang kwento, mga kwentong nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Nang makarating kami sa lugar, tumigil kami at naghintay. Ang bituin ay muling nagpakita. Ang liwanag nito'y tumagos sa mga dahon ng puno, bumaba sa lupa kung saan kami nakatayo.
Biglang nagsalita si Aling. Subukan natin. Ano ang pinakamahirap na tanong na naisip mo? Napaisip ako. Naisip ko ang tanong na matagal ko nang gustong malaman. Ang sagot. Ano ang kahulugan ng ating buhay? Tumayo kami sa ilalim ng liwanag ng bituin at hinintay ang sagot. Sa una, walang nangyari. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, naramdaman naming may kakaibang init ang bumalot sa amin. Ang diwa ko'y tila lumulutang, ang mga tanong sa isip ko'y unti-unting nagkakaroon ng kasagutan. Ngunit sa gitna ng prosesong iyon, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng aking mata, may isang anino na gumalaw. Hindi ito anino ng puno o ng kahit na anong bagay na kilala ko. Ito'y anino ng isang tao. Aling, bulong ko, may ibang tao rito. Agad na tumingin si Aling sa paligid. Saan? Itinuro ko ang direksyon kung saan ko nakita ang anino, ngunit sa pagtingin namin wala na ito. Baka'y mahinasyon lang, sabi ni Aling, ngunit alam kong hindi. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpatuloy kami sa pagninilay. Ngunit ang presensya ng anino'y hindi nawala sa aking isipan. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ko ang isang kakaibang takot, isang takot na lumalaban sa liwanag ng bituin. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi kami mula sa aming pagninilay, naramdaman namin na may sumusunod sa amin. Hindi ito ang malamig na hangin ng gabi, kundi isang pamilyar na pakiramdam, ang presensya ng anino. Aling, kailangan nating malaman kung sino o ano ang sumusunod sa atin, sabi ko. Tumango siya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sige, pero mag-ingat tayo. Naglakad kami ng mas mabilis, ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng presensya. Nang malapit na kami sa aming baryo, bigla kaming huminto. Sa harapan namin, sa landas na aming tinatahak ay isang figura. Hindi ito anino, kundi isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal. Mabuti't nakilala niyo ang bituin. Sabi niya, ang tinig niya ay tila galing sa malayo. Ngunit tandaan ninyo, ang pagkakaroon ng katalinuhan ay may kapalit. Hindi ito basta-basta ibinibigay. Nagkatinginan kami ni Aling, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit bago pa kami makapagtanong, ang matanda ay biglang naglaho, na tila ba usok na tinangay ng hangin. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang bituin ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman. Ito rin ay may lihim na kapangyarihang hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa bawat hakbang na aming gagawin, ang kapalaran namin ay tila nakatali sa misteryo ng liwanag na iyon. Sa aming pag-uwi, ang tanong ay hindi na kung ano ang kahulugan ng buhay, kundi kung paano namin haharapin ang kapalaran na dala ng bituin. Sa likod ng liwanag nito, mayroong isang kwento na hindi pa tapos, isang kwento na hinihintay kaming tuklasin. Sa sandaling iyon na kami ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa amin. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa mga nilalang na matagal nang nananahan sa lugar na ito. Naroon pa rin ang liwanag ng bituin sa kalangitan, ngunit mas malapit na ito sa amin kaysa dati. Ang bituin na nagbibigay ng katalinuhan ay tila may sariling pag-iisip, at alam kong ang gabing ito ay magiging iba. Kuya, sa tingin mo ba ay handa na tayo? Tanong ni Lila, ang aking pinsang babae na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kirot din ng pag-asa. Hindi ko alam, Lila, sagot ko, pilit nang ngumingiti. Pero narito na tayo at wala nang atrasan. Lumapit kami ng dahan-dahan sa isang maliit na burol na tila pinagmumula ng liwanag mula sa bituin. Sa tuktok nito ay isang matandang puno na sa tingin ko ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Sa ilalim ng puno, mayroong isang altar na gawa sa mga ugat at bato. At sa ibabaw nito ay isang kristal na tila sumasalamin sa liwanag ng bituin.
Nakapaghanda na ba kayo? Isang tinig ang nagsalita mula sa likod ng puno. Doon ay lumitaw si Aling Miling, ang matandang nakatira sa gilid ng aming baryo, na matagal nang sinasabing may kaalaman sa mga lihim ng kagubatan. Opo, Aling Miling, sagot ni Lila. Ang kaniyang tinig ay puno ng determinasyon. Nais naming makuha ang katalinuhan mula sa bituin. Napakabuti, sabi ni Aling Miling. Ngunit ang katalinuhan ay hindi basta-basta ibinibigay. Kayo ay kailangang sumailalim sa pagsubok. At tandaan, hindi lahat ng makikita ninyo ay totoo. Nagpalitan kami ng tingin ni Lila. Alam naming may panganib, ngunit buo ang aming loob. Kami ay lumapit sa altar at hinawakan ng kristal. Sa sandaling iyon, ang paligid ay nagbago. Ang kagubatan ay tila nabuhay at kami ay napalibutan ng mga imahe ng aming mga alaala, magaganda at masalimuot. Kuya, tingnan mo, sigaw ni Lila. Itinuturo ang isang eksena mula sa aming kabataan. Nasa bakuran kami ng aming lolo at lola, naglalaro ng habulan. Walang kasing saya ng araw na iyon, ngunit bigla itong naglaho at napalitan ng isang masakit na alaala. Ang araw na nawala ang aming mga magulang sa isang aksidente. Ang sakit ay muling bumalik, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pagnanais na magpatuloy. Kami ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang lugar na puno ng mga pintuan na tila walang katapusan. Ang bawat pintuan ay may dalang pagsubok, sabi ni Aling Miling, na ngayoy lumitaw sa aming harapan. Ang pintuan na inyong pipiliin ay maghahayag ng inyong tunay na katalinuhan at lakas ng loob. Pumili kami ng tig-isang pintuan. Ako ay pumasok sa kaliwa, habang si Lila ay sa kanan. Sa loob ng aking pintuan ay may mga tanong na kailangan kong sagutin, mga palaisipan at bugtong na tila sinubok ang lahat ng aking natutunan. Ang oras ay tila lumilipad habang ako'y nag-iisip at sumasagot. Sa kabilang banda, naririnig ko si Lila. Naroon siya sa kanyang sariling pagsubok at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang kanyang pakikipaglaban. Hindi ko man siya makita, alam kong ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Makalipas ang tila walang katapusang oras, muling bumalik ang aming paligid sa dati. Naroon muli kami sa ilalim ng matandang puno at si Aling Miling ay nakangiti sa amin. Natapos ninyo ang pagsubok, sabi niya. Ngunit hindi ito ang wakas. Ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang sa kaalaman, kundi sa pag-unawa sa sarili at sa paligid. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, biglang nagbago ang liwanag ng bituin. Ito ay kumislap ng kakaiba at mula rito ay may bumagsak na bagay. Isang maliit na libro na may gintong pabalat. Ang libro ay bumukas at may lumabas na liwanag na bumalot sa amin. Naramdaman ko ang kakaibang init at biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila nag-iba ng anyo at sa aming harapan ay lumitaw ang isang nilalang. Isang tao na may itsurang pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung sino. Ito ba ang kapalit ng katalinuhan? Tanong ko sa sarili habang nagtataka sa bagong pangyayari. Anong lihim ang dala ng nilalang na ito? Ang bagong kabanata ng aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam kong may malaking pagbabago ang paparating. Sa gitna ng aming pakikipagsapalaran, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Isang gabi lamang iyon na puno ng mga bituin nang makita namin ni Lia ang kakaibang bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. Hindi namin inaasahan na ang simpleng pagnanais na magkaroon ng katalinuhan ay magdadala sa amin sa isang mundo ng misteryo at mahika. Simula noon, tila nagbago ang takbo ng aming buhay. Ang dating tahimik na pamumuhay sa baryo ay napalitan ng mga araw na puno ng kakaibang tuklas at gabi ng mga pag-uusap na puno ng hiwaga. Ang bituin ay tila nagbigay hindi lamang ng katalinuhan, kundi pati na rin ng kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng bagong kahulugan
At sa bawat hakbang namin patungo sa hindi pa namin kilalang destinasyon, lalong lumalim ang aming pag-unawa sa aming natuklasan. Isang araw, habang naglalakad kami ni Leah sa paborito naming daanan patungo sa kakahuyan, biglang nagpakita ang isang matandang babae. Hindi siya ang karaniwang tao na makikita mo sa baryo. Ang kanyang damit ay gawa sa mga telang tila, kumikinang sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila mula sa daang taon ng pamumuhay. Alam niyo ba kung ano ang tunay na kahulugan ng bituing iyon? Tanong niya sa amin na ang boses ay puno ng misteryo. Napatingin kami sa isa't isa ni Leia. Bituin na nagbibigay ng katalinuhan. Bulong ko sa sarili, ngunit hindi ko masiguro kung tama ang sagot. Ano po ba ang ibig sabihin ninyo? Tanong ni Leia, puno ng kuryosidad. Ang bituin ay hindi lamang nagbibigay ng katalinuhan. Ito ay isang susi sa mas malalalim na lihim ng mundo, sagot ng matanda. Ngunit hindi ito basta-basta ibinibigay. Kailangan ninyo itong makuha sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtatanggol sa sarili. Naguguluhan kami sa kanyang mga salita, ngunit bago pa kami makapag-usisa pa, biglang naglaho ang matanda sa hangin, na tila isang bulong lamang ng hangin ang kanyang presensya. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit tila may lihim na kailangan naming tuklasin? Sa mga sumunod na araw, napansin namin na mas lumalalim ang pagkakaunawa namin sa mga bagay-bagay. Si Leah ay nakagawa ng mga imbensyon na hindi pa namin nakita, at ako naman ay nakapagsulat ng mga kwento na tila mula sa ibang mundo. Subalit sa likod ng mga tagumpay na ito, may nararamdaman kaming kakaibang presensya na tila nagmamasid sa amin. Isang gabi, habang kami ay nasa ilalim ng mga bituin, muling nagpakita ang matanda. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang isang grupo ng mga tao na may mga mata na kasing talas ng kanyang mga salita. Panahon na para sa inyong pagsubok, sabi niya, na tila isang matamis ngunit nakakatakot na paanyaya. Hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit alam namin na hindi na kami maaaring umatras. Ang bituin ay hindi lamang isang regalo, ito ay isang responsibilidad na kailangan naming tanggapin. Sa kabila ng takot na bumabalot sa amin, kami ay naglakbay kasama ang matanda at ang kanyang grupo patungo sa isang lugar na hindi pa namin nararating. Sa likod ng mga puno at sa ilalim ng buwan, may isang pinto na gawa sa kahoy at bakal, na tila isang pintuan patungo sa ibang mundo. Ito ang daan patungo sa tunay na kahulugan ng bituin, sabi ng matanda. Ngunit tandaan, sa pagpasok ninyo, hindi na kayo maaaring bumalik sa dati ninyong buhay. Nag-aalinlangan kami, ngunit alam naming hindi na kami maaaring umatras. Sa pagpasok namin sa pintuan, naramdaman namin ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag, at ang mundo sa paligid namin ay puno ng mga kulay na hindi namin nakita noon. Subalit sa likod ng kagandahan ng bagong mundong ito, may nararamdaman kaming panganib. Sa gitna ng aming pag-usisa, biglang bumukas ang lupa at kami ay nahulog sa isang madilim na hukay. Ang pag-asa na dala ng bituin ay napalitan ng takot. Ano ang mangyayari sa amin? Paano kami makakabalik sa aming mundo? Sa ilalim ng hukay narinig namin ang bulong ng matanda. Ito ang simula ng inyong tunay na pagsubok. Ang katalinuhan ay walang halaga kung hindi ninyo ito magagamit sa tamang paraan. Napatingin kami ni Leah sa isa't isa. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa katalinuhan. Ito ay tungkol sa kung paano namin gagamitin ang aming natutunan upang makalaya sa lugar na ito. Sa kabila ng takot, alam namin na kailangan naming magpatuloy. Sa likod ng kadiliman, nararamdaman namin ang liwanag ng bituin na nagbigay sa amin ng pag-asa at lakas upang harapin ang aming kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ano nga ba ang tunay na lihim ng bituin?
Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, kami ni Arya ay naglalakad sa kakahuyan patungo sa lugar na kinatatagpuan ng mahiwagang bituin. Ang mga puno sa paligid ay tila nagtatago ng mga lihim, at ang malamig na hangin ay nagdadala ng bulong na hindi namin mawari. Ang aming mga hakbang ay nag-iingat, ngunit ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at kaba. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Ngunit ang pag-asam na makamit ang katalinuhan mula sa bituin ay nagtutulak sa aming pasulong. Alam mo, Leo, pakiramdam ko parang may kakaibang nangyayari. Bulong ni Arya habang tinatanaw ang mga bituin sa kalangitan. Parang hindi lang basta katalinuhan ang ibibigay sa atin ng bituin. Tumango ako bagamat hindi ko lubos maipaliwanag ang nararamdaman. Mula nang una naming marinig ang kwento ng bituin na nagbibigay ng katalinuhan, alam namin na may higit pa sa kwento kaysa sa sinabi sa amin. Alam namin na ang bawat hakbang patungo sa bituin ay isang hakbang patungo sa hindi namin inaasahan. Sa aming paglalakbay, biglang kumislap ang isang maliwanag na liwanag sa aming harapan na halos ikabulag namin. Tama ang aming binabagtas na landas. Naroon ang bituin sa gitna ng isang maliit na glade na kalutang sa hangin. Ang kanyang liwanag ay hindi lamang maliwanag, kundi tila nakakaakit. Parang may inaawit ito sa aming mga kaluluwa, isang awitin ng pag-asa, ng pagnanais at ng kaalaman. Lumapit kami ni Arya, hinahawakan ang mga kamay ng isa't isa, habang ang bituin ay tila nag-iimbita sa amin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin na para bang nagbabago ang paligid. Ang palahaw ng mga ibon ay unti-unting naging musika, at ang hangin ay nagkaroon ng ritmo na sumasabay sa tibok ng aking puso. Hanggang sa kami ay nasa harapan na ng bituin, ang kanyang liwanag ay nag-uumapaw sa amin. Nag-uunahan ang mga alaala sa aking isipan, mga larawan ng aming nakaraang paglalakbay, mga pangarap na nais naming matupad at mga tanong na naghihintay ng mga kasagutan. Pumikit ako, dinama ang presensya ng bituin at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang alon ng init na bumalot sa akin. Leo, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Arya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang katalinuhan mula sa bituin ay tila hindi lamang nagbigay ng kaalaman, kundi nagbukas ng bagong mundo sa aming kamalayan. Ang mga tanong na matagalin na naming iniisip ay biglang nagkaroon ng mga kasagutan. Ngunit kasabay nito ay may mga bagong misteryo na bumabalot sa aming isipan. Habang kami ay nakalublob sa liwanag ng bituin, biglang nagbago ang anyo ng glade. Ang paligid ay naging isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na hindi namin kilala. Mga kulay na tila mula sa ibang mundo. Ang bituin ay nagiging mas maliwanag at ang kanyang liwanag ay nagkalat sa buong lugar na para bang ito ay nagbigay buhay sa bawat sulok ng hardin. May kailangan tayong gawin, Leo, sabi ni Arya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang katalinuhan na ibinigay sa atin ng bituin ay may layunin. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang kanyang ibig sabihin, biglang nagbago ang hangin. Ang malamig na simoy ay naging isang malakas na hangin na nagdala ng bulong na tila hindi namin maintindihan. Ang bituin ay nagumpisang maglaho. Ang kanyang liwanag ay unti-unting nagkukubli sa likod ng mga ulap. Nakaramdam kami ng pangamba na para bang may paparating na panganib. Leo, Arya, isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin, ang tono nito ay puno ng babala. Ang bituin ay may kapangyarihang higit sa inyong inaasahan. Mag-ingat kayo. Hindi namin alam kung saan nagmula ang boses, ngunit alam namin kailangan namin itong pakinggan. Ang katalinuhan na nakuha namin mula sa bituin ay nagsimula ng magbigay ng kasagutan, ngunit kasabay nito ay may mga bagong tanong na lumitaw. Sino ang nagsalita? Ano ang layunin ng bituin? At bakit kami ang napili nito?
Sa gitna ng aming pagkalito, biglang bumalik ang bituin sa kanyang dating liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito ay mayroon itong bagong anyo, isang portal na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Ang hangin ay puno ng awitin ng mga bituin. Ang musika na hindi namin marinig dati ay tila nag-uudyok sa amin na sumulong. Handa ka na ba, Leo? Tanong ni Arya. Ang kanyang kamay ay muling humawak sa akin. Tumango ako. Ang aking puso ay puno ng tapang at pag-asa. Ang portal ay nag-aanyaya at alam namin na ang aming susunod na hakbang ay simula ng bagong yugto sa aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng aming tapang ay naroon ang kaba, ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng portal. At ang mga kasagutan ba sa aming mga tanong ay magdadala ng kapayapaan o bagong hamon na aming haharapin. Sa kabila ng mga pangyayaring bumalot sa aming magpinsan nitong mga nakaraang araw, tila isang mahiwagang sinulid ang patuloy na nag-uugnay sa amin sa bituing iyon na nagbibigay ng katalinuhan. Hindi maitatanggi ang pag-aalinlangan at kasabikan na bumabalot sa aming mga puso tuwing gabi, habang ang kalangitan ay pinupuno ng mga kumikislap na tala. Ngunit sa likod ng bawat pagkinang ay ang tanong, ano nga ba ang kapangyarihang dala ng bituin na ito? Nagsimula ang gabi sa isang tahimik na pag-uusap. Si Lira ay nakaupo sa tabi ko, habang nakaharap kami sa malawak na tanawin ng mga puno at damuhan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aming pagkakaibigan ay tila nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng dilim. Alam mo, Basti, bungad ni Lira, parang may kakaiba talaga sa bituin na iyon. Pakiramdam ko, may mas malalim itong kahulugan kaysa sa iniisip natin. Tumango ako sang-ayon sa kanyang sinabi. Sa bawat pagtingin ko sa bituin, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Parang may bumubulong sa aking isip. Mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit alam kong mahalaga. Siguro nga, sagot ko. Pero paano natin malalaman kung ano nga ang lihim nito? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw. Ang kanilang paggalaw ay nagdadala ng isang kakaibang awit. Lira, nararamdaman mo ba yan? Tanong ko habang unti-unti kong napapansin ang pagliwanag ng paligid. Si Lira ay nakatingin din sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pagkamangha. At doon, sa gitna ng kagubatan, sa hindi kalayuan, ay muling sumilang ang bituin. Hindi ito nakangiti sa kalangitan, kundi tila bumaba upang magbigay liwanag sa aming harapan. Ang kanyang sinag ay bumalot sa amin, ang init ay pumawi sa lamig ng gabi. Lira, ito na yata ang pagkakataon, sabi ko. Kailangan nating malaman ang lihim ng bituin na ito. Dahan-dahan kaming lumapit sa bituin, ang aming mga hakbang ay puno ng pag-iingat. Ang puso ko ay kumakabog, ang kaba ay naghahalo sa pananabik. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin, ang paglalim ng aking paghinga. Si Lira ay nasa tabi ko, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. At nang kami ay nasa harap na ng bituin, bigla na lamang itong nagliwanag ng mas matindi. Ang kanyang sinag ay bumalot sa amin ng mga kulay na hindi pa namin nakikita. Ang bawat kulay ay tila may sariling kwento. Ang bawat sinag ay may sariling boses. Basti, ano ito? Tanong ni Lira. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaibang puwersa. Parang may pumapasok sa aking isipan, mga alaala na hindi akin, mga pangitain ng hinaharap na hindi ko maintindihan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang boses ang bumalot sa aking pagkatao. Sa bawat liwanag, may kadiliman. Sa bawat katalinuhan, may kapalit. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang tunay na kapangyarihan ng bituin. Ang katalinuhang ibinibigay nito ay hindi libre. May kapalit
at ang kapalit na iyon ay ang kadilimang bumabalot sa puso ng sinumang mapili nito. Lira, kailangan natin itong itigil, bulalas ko. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang bituin ay biglang naglaho. Iniwan kaming magpinsan sa gitna ng dilim, ang kanyang mga sinag ay naglaho na parang bula. At ngayon, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Lira, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Sa kabila ng kanyang kaba, nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa akin, ang kanyang tiwala. Hindi ko alam, sagot ko. Pero alam kong hindi tayo nag-iisa. May lihim pa ang bituin at kailangan natin itong tuklasin. Sa gitna ng kawalan, doon namin naisip na ang bituin ay may mas malalim pang kwento na kailangan naming alamin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ang kapalit ng katalinuhan na dala ng bituin at paano namin haharapin ang kadilimang dala nito? Sa ilalim ng maaliwalas na langit, kami ni Ningning ay naglalakad sa pampang ng ilog na palaging nagbibigay sa amin ng inspirasyon at kapayapaan. Ang mga talahib ay sumasayaw sa hangin at ang mga kuliglig ay tila sumasabay sa ritmo ng aming mga hakbang. Sa kabila ng lahat ng kababalaghan na naranasan namin, palaging may bahagi ng gabi na ito na nagbibigay sa amin ng kakaibang pakiramdam, parang may paparating na hindi inaasahan. Natanggap mo rin ba ang mensahe sa panaginip mo kagabi? Tanong ni Ningning, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Oo, parang may gustong iparating ang bituin sa atin. Sabi nito, may darating na pagsubok na kailangan nating harapin. Sagot ko, pilit na inaalala ang mga detalye ng panaginip. Ang bituin na nagbibigay sa amin ng katalinuhan ay palaging sumisikat sa pinakamadilim na bahagi ng langit. Noong una, akala namin simpleng gabay lang ito sa aming pag-aaral, ngunit unti-unti naming natuklasan na marami itong misteryo. Sa tuwing nagkakaroon kami ng mga katanungan, sumisinag ito at tila nagbibigay sa amin ng sagot sa paraan na hindi namin inaasahan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang bahagi ng ilog na palaging mistikal sa aming mga mata. Sa ilalim ng puno ng balete, may kakaibang liwanag na sumisilip mula sa tubig. Nagtataka kaming pareho, lumapit kami sa gilid ng ilog. Doon, nakita namin ang refleksyon ng bituin, ngunit hindi ito ordinaryong tanawin. Nakita mo ba to, Ningning? Tanong ko habang itinuro ang refleksyon. Parang iba ang itsura ng bituin ngayon. Oo, parang mas maliwanag ito kaysa dati. At tingnan mo, may hugis na lumilitaw sa tubig. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at kaba. Sa aming pag-obserba, ang hugis sa tubig ay unti-unting nagiging malinaw, isang pabilog na simbolo na hindi ka panipaniwala. Sa gitna nito, may mga linya na tila bumubuo ng isang mapa. Ang pabilog na simbolo ay lumilipad sa ibabaw ng tubig at tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ito. Sa tingin mo ba, ito na ang pagsubok na sinasabi ng bituin? Tanong ko habang ang puso ko ay pumipintig sa pananabik. Baka nga, wala namang ibang maipaliwanag kung bakit ito nangyayari ngayon, sagot ni Ningning. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa kung ano ang maaari naming gawin. Bawat hakbang ay puno ng pagdududa, ngunit alam naming kailangan naming harapin ito. Ang bituin ay naging bahagi na ng aming buhay at bawat regalo nito ay may kaakibat na responsibilidad. Nagdesisyon kaming sundan ng mapa na lumilitaw sa tubig. Habang naglalakad kami, ang liwanag ng bituin ay patuloy na naggagabay sa amin, tila nagsasabi na nasa tamang landas kami. Ang paligid ay naging mas misteryoso at ang hangin ay tila nagbubulong ng mga lihim na hindi namin maintindihan. Habang palapit kami sa dulo ng mapa, napansin kong nagbago ang refleksiyon sa tubig. Mula sa simpleng mapa, naging mas komplikado ito at ang mga linya ay bumuo ng masalimuot na disenyo na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, parang may namumuong panganib.
Ningning, tingnan mo ito. Parang may mensahe sa mga simbolo. Sabi ko, habang pilit kong sinusubukang basahin ang mga hugis. Oo nga, pero hindi ko maintindihan. Parang, parang may babala. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumabo ang refleksiyon at sa isang iglap, ang tubig ay nagpakita ng isang tanawin na hindi namin inaasahan. Isang kawan ng mga nilalang, mga anino na tila nagmumula sa kawalan ay lumitaw sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at kasakiman. Ningning, kailangan nating umalis dito. Sigaw ko habang ang mga anino ay unti-unting lumalapit. Ngunit bago pa kami makatakbo, ang liwanag ng bituin ay naging mas maliwanag at sa isang iglap kami ay napalibutan ng isang mahiwagang kalasag. Ang mga anino ay tila hindi makalapit, ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Ang bituin ay nagbigay ng proteksyon, ngunit ang pagsubok ay hindi patapos. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang bulong, isang mensahe mula sa bituin. Ang katalinuhan ay hindi sapat. Kailangan ninyong malaman ang sikreto ng inyong puso, bulong nito. Ang mensahe ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Habang ang mga anino ay patuloy na nagtatangkang lumapit, kami ni Ningning ay nagkatinginan, puno ng determinasyon. Alam ko na kailangan nating malaman ang tunay na layunin kung bakit natin hinahanap ang bituin. Sabi ko habang hinahawakan ko ang kamay ni Ningning. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang bumukas ang lupa sa ilalim namin at kami ay nahulog sa isang madilim na lagusan. Ang paligid ay naging tahimik at ang liwanag ng bituin ay unti-unting naglaho. Kami ay nasa bagong mundo, isang lugar na puno ng misteryo at panganib. Sa kabila ng lahat, alam namin na ang bituin ay hindi kami pababayaan. Ngunit paano namin malalaman ang sikreto ng aming puso? Ito ang tunay na pagsubok at ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran. Mula nang matagpuan namin ni Lila ang bituin na nagbibigay ng katalinuhan, tila nagbago ang takbo ng aming buhay. Hindi lamang ang talino ang aming natamo, kundi pati na rin ang kalaliman ng pag-unawa sa mga bagay na dati ipalaisipan sa amin. Sa tuwing kami mag-uusap, palaging may bagong kaalaman na lumilitaw sa aming isipan, na para bang may mahiwagang batis ng karunungan na dumadaloy sa aming mga diwa. Ngunit sa gitna ng aming bagong natamo, hindi maiaalis ang kaba sa aming mga puso. Ano nga ba ang kapalit ng mga biyayang ito? Sa aming mga pag-uusap, palagi naming napagtatalunan ang posibleng kahihinatnan ng aming pagkakatagpo sa bituin. Si Lila, sa kanyang katalinuhang likas, ay palaging nagbababala na ang lahat ng bagay na may kinalaman sa mahika ay may kaakibat na panganib. Ako naman, sa aking pagkasabik, ay hindi maiwasang maghangad ng mas marami pa. Isang malamig na gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng balete, nagdesisyon kaming muling bisitahin ang lugar kung saan namin unang nakita ang bituin. Nais naming matiyak na ang aming natamo ay hindi lamang bunga ng aming mga imahinasyon. Sa aming paglalakbay, ramdam ko ang kakaibang pag-iinit ng hangin, tila may mga mata na nakamasid sa bawat hakbang ng aming mga paa. Pagdating namin sa lugar, napansin naming may kakaibang liwanag mula sa bituin. Hindi ito tulad ng dati. Mas maliwanag, mas nag-aanyaya, ngunit may halong pag-aalinlangan. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Lila? Tanong ko habang unti-unting lumalapit sa bituin. May kakaibang pakiramdam ako, Elmo. Sagot ni Lila. Parang may mensahe na nais iparating sa atin. Pagkasabi niya nito, biglang lumitaw ang isang figura mula sa liwanag. Isang matanda, may mahaba at puting balbas at mga mata na tila ba nakikita ang lahat ng bagay. Mabuhay, magigiting na tagapangalaga ng bituin, wika ng matanda. Ako
ko si Baltasar ang tagapangalaga ng katalinuhan. Kami nabigla at hindi makapagsalita sa una. Sa wakas, si Lila ang nagtanong, ano po ang kahulugan ng pagiging tagapangalaga ng bituin? Ngumiti si Baltasar, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Ang katalinuhan na ibinigay sa inyo ay isang kaloob, ngunit may responsibilidad na kaakibat. Kayo ay napili upang magdala ng karunungan sa inyong mundo, ngunit dapat ay mag-ingat. Ang bituin ay may kapangyarihang magbigay, ngunit maaari rin itong mag-alis. Sa kanyang pagbanggit nito, ramdam ko ang pagkabog ng aking dibdib. Paano kung ang lahat ng natamo namin ay biglang mawala? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, nagpatuloy si Baltazar. Ngunit hindi iyan ang tunay na panganib. Marami ang maghahangad sa bituin at kayo ang magiging tagapagtanggol nito. Bigla kong naalala ang mga kwento ni Lila tungkol sa mga mangkukulam at mga nilalang na naglalakbay sa pagitan ng mga mundo upang makuha ang mga bagay na may kapangyarihan. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Lila, puno ng tapang sa kabila ng panganib. Pag-aralan ninyo ang bituin, alamin ninyo ang kanyang lihim at palakasin ang inyong loob. Sa tamang panahon, darating ang tunay na pagsubok. Sagot ni Baltazar. Nang bigla, lumakas ang hangin at ang liwanag ng bituin ay naging nakasisilaw. Sa isang iglap, kami ay natagpuan namin ang aming mga sarili sa gitna ng aming nayon na parang walang nangyari. Ngunit alam namin sa aming mga puso na ang mundo namin ay hindi na magiging katulad ng dati. Habang kami naglalakad pa uwi, hindi namin maiwasang pag-usapan ang aming natutunan. Ang bituin ay hindi lamang isang regalo, kundi isang responsibilidad. At sa aming mga murang edad, kami ay napili upang magdala ng lihim na ito. Sa paglapit namin sa bahay, biglang may narinig kaming kakaibang tunog. Isang pag-aspas ng mga pakpak at sa likod ng puno, nakita namin ang isang pares ng mga pulang mata na nakamasid sa amin. Sa isang iglap, ang nilalang ay nawala, ngunit ang kanyang presensya ay naging hudyat ng paparating na panganib. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng kaba ngunit may halong determinasyon. Ang bituin ay nagbigay sa amin ng katalinuhan, ngunit ngayon alam namin na ito rin ang magiging simula ng isang mahaba at puno ng hamon na paglalakbay. Kailangan nating maghanda, Elmo, wika ni Lila habang kami nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. At sa aming puso, alam namin na ito ang simula ng isang kwento na hindi namin inaasahan. Ang bituin ay nagbigay ng katalinuhan, ngunit ang tunay na kaloob nito ay isang pagsubok na magdadala sa amin sa mga lugar na hindi pa namin nararating. Mula nang matuklasan namin ang mahiwagang bituin na nagbigay sa amin ng katalinuhan, ang buhay naming magpinsan ay nagbago ng hindi inaasahan. Sa bawat gabi, tuwing kami magkasama, nararamdaman namin ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa aming paligid. Ang bituin ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman. Tila binuksan nito ang isang daan patungo sa mga hiwaga ng mundo na dati hindi namin mapansin. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na dati hindi namin naisip. Si Lila, ang pinsan kong mas matanda sa akin ng 2 taon, ay naging mas mapanlikha sa kanyang mga ideya. Minsan, sa gitna ng aming kwentuhan, bigla na lang siyang magsusulat ng mga tula na tila lumalabas na lang mula sa kanyang isipan. Ako naman, si Mateo, ay mas naging interesado sa mga tanong tungkol sa sansinukob. Paano nga ba nabuo ang mga bituin? Ano ang lihim ng kanilang liwanag? Ang mga tanong na ito'y tila bumabaluktot sa aking isipan na para bang mayroong gustong ipahiwatig ang bituing tinitingala namin gabi-gabi. Isang gabi, nang kaming nasa ilalim ng puno ng balete sa aming bakuran, napansin namin ang bituing iyon na tila mas maliwanag kaysa dati. Mateo, bulong ni Lila, parang may kakaiba sa bituing iyon ngayon.
Tumango ako, hebang pinagmamasdan ang bituin na tila sumasayaw sa langit. Ang liwanag nito'y kumakalat sa paligid namin, bumabalot sa bawat dahon ng balete. Pinaparamdam sa amin ang init na hindi namin naramdaman dati. Habang kami nakatitig, biglang may narinig kaming bulong. Hindi ito nagmula sa isa't isa, kundi parang mula sa hangin mismo. Hanapin ninyo ang susunod na hakbang, sabi ng boses na tila nagmumula sa bituin. Napatigil kami, nagkatinginan, at sabay na nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Mula sa boses na iyon, tila may pahiwatig na kailangan naming tuklasin ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay. Ngunit saan kami magsisimula? Ano ang susunod na hakbang na iyon? Napuno kami ng pagtataka at pag-aalinlangan, ngunit alam namin na hindi namin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kinabukasan, habang papunta kami sa eskwelahan, napansin namin ang isang kakaibang bagay sa daan. Isang lumang libro na tila nakaligtaang pulutin ng may-ari. Ang pabalat nito'y kumikinang na para bang may sariling liwanag. Lila, tingnan mo ito, sabi ko, sabay dampot sa aklat. Sa unang pahina nakasulat ang isang mensahe. Ang daan patungo sa katalinuhan ay hindi natatapos sa bituin lamang. Sa mga susunod na linggo, natuklasan namin na ang aklat na iyon ay punong-puno ng mga kwento tungkol sa mga taong nakatanggap ng mga mahiwagang regalo mula sa kalangitan. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang pagsubok na kailangan nilang lampasan upang mas mapalawak ang kanilang natanggap na biyaya. Nakaramdam kami ng inspirasyon, ngunit kasabay nito, ang katanungan sa aming isipan ay lalo pang lumalim. Ano ang susunod naming hakbang? Isang gabi, habang kami nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng bituin, naramdaman namin ang kakaibang presensya. Ang hangin ay nagbago, tila nagkaroon ng mga bulong na hindi namin maipaliwanag. Bigla, sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang anino. Isang figura na tila naglalakad sa hangin, palapit sa amin. Mateo, Lila, sabi ng figura, ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Napalunok kami, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ang figura ay tila nagmumula sa bituin mismo, bumaba upang makipag-usap sa amin. Kayo ay napili upang makatanggap ng biyaya, ngunit ang biyayang ito ay may kapalit. Kailangan ninyong malaman ang lihim na nagkukubli sa bituin. Habang ang figura'y unti-unting naglalaho, iniwan nito sa amin ang isang piraso ng papel. Sa loob nito'y nakasulat ang isang mapa, ngunit hindi pangkaraniwang mapa. Isang mapa na tila nag-uugnay sa mga bituin sa kalangitan, hindi sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lila. Kita ang takot at excitement sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam ang sagot. Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam namin na kailangan naming sundan ang mapa. Ang bituin na nagbigay sa amin ng katalinuhan ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang lihim ng bituin ay naghihintay sa dulo ng aming paglalakbay. Sa gabing iyon, habang kami naglalakad pa uwi, hindi maalis sa aming isipan ang mga nangyari. Ang twist na ito sa aming kwento ay tila nagbigay ng bagong direksyon sa aming buhay. Ano ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay? Ano ang lihim ng bituin na nagkukubli sa likod ng kanyang liwanag? Sa bawat hakbang, kami ginapuno ng pag-asa at pangamba. Hindi nag-iisa, kundi magkasama sa pagharap sa mga hiwagang naghihintay.